Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usangan niya karon. Salamat kayo sa birthday ni Jojo. Birthday naman kaon sa ilang balayoy. Basta kayo, awagod may habas gupod. Birthday naghanang makaon dito. Ngayon, nagkita po mi sa manager dito sa KMBI. Nag-invite siya nato dito Thursday. Amen. Dito sa ilang opisina. So, matuta dito siguro mawali tagamay kajot. Salamat po tagapong adlaw. Puyog mi nilang Jimbot ug ni Annalyn kay kanadi ay katong manghod sa akong classmate. Ang bana de adto sakop de ni Annalyn sa opisina. So, salamat mi pag-adto dito kay wala naman nagahilak. Wala na sige hilak ba? Marag gusto na gani daw tumulakaw. So, among gingnan siya nga kaingon mas Jimbot kato yang ba na save ko no to. So, ako gingnan siya nga kung save man daw imong bana, so ikaw save po ka. So, magkita ra mo dito sa langit. Ay na nagkagool kayo. Nagkagool kayo nga di karong panahon na wala na kay bana. Total magkita ra mo maghapon. So, basig maulian na to siya siguro. Dahil doon na isang katao, sa isang kabahay dito nga wala pa ma-save among nindawat na po siya Jesus Christ. Dahil silang Russell hapon, naka-save po silang isa. Then, padayon ta atong activity dito sa paghatag og trucks dito sa Boulevard. Daghan pong trucks atong nahatag hapong adlaw. So, salamat ta sa mga kadaugan sa atong buluhaton hapong adlaw. Maayo ra po ng panahon. Maayong panahon. So, katong yung legit nga atong iampo atong iampo. Niapod mo kanang Wednesday kay gawas nga nag-andam giputa og mensahe para ninyo sa Wednesday maka-suggest kag unsay atong iampo. So atong isang Wednesday diri silang Jojo, diri silang yan og yang bana. Mao ra atong kalipay kay sabi nimo no, kunani ba? Kanang magwali ta, magtuon mo yun ta. Magtuon yun ta ng atong mensahe. Dayon, mura ba na o kuwan ba, mura ba o nagluto tag maayong putahe, pero wayo pulay mga on. So, frustrating kayo. Although ako, dili na kayo ko ma-affected tungod kay kung kamera diri, ako guni pamilya. Akong pamilya, akong giwalihan. So, ma-inspired po kung magwali. Pero maayo yun nga niapod mo sa Wednesday. Si Helen, istorya na siya na kung dili siya makaari kay kasabot siguro mo. Lisod kayo na layo mo gud ni. Pero kung kaya ninyo nga makaari, ari ta sa Wednesday. Manimbatag Wednesday. So, litam dugay, nindog ta. Ato mensahe karon mao ni ang atong kinabuhi as saved. Nindot kay ning message ni Paul kani atong mensahe karon. Atong basahon niya siya Romans chapter 8 naanata sa Romans chapter 8 1 to 4. Romans chapter 8 1 to 4. Okay, ready na mo? Okay, kamoy basa lang verse 1, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go.
Thank you. Makaampo ta. Mahal na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoong nakapadayon mi pagsimba kanimo. Salamat sa matag usang niya karon. Salamat kay Ginoo. Bisan sa among Sunday school, gitagaan mo wisdom, among Sunday school teacher, pagtudlo sa maong nga mensahe, o bisan sa awit sa choir. Salamat kay Ginoo. Gamay ra sila pan dunay dakong kahom ang ilang awit Ginoo tungod kay nagalihok usab sila atong Saturday hamahan. Salamat usab sa birthday sa among igsoon Ginoo. Among gipasalamatan ikaw sa imong paglugway pa sa iyang hinulaman kinabuhi. Mahal mo langit doon, among ipangamoyo kanimo Ginoo nining taknaa kini mong ulipon nga walay kahibalo tagay igsusulti o maabo Ginoo ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami Ginoo sa bililhon mong dugo. The whole building amahan nga niya kami sa ilalom. Aron dili kami maistorbo sa mong kaway amahan. Diyos kalangit doon, tagaig atensyon ang matausa, mga makuha ng espiritu sa katulugon amahan. Aron ma-absorb ni ang mensahe. Kaya among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. So mao ni ang inyong gibasa. Sulat ni Paul ngadto sa Roman believers, Romans. So ingon siya, tungod mo ni ingon niya, busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa ni Kristo Jesus. Kung nindot kayo, kinsa wala naglakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. I-explain na nato. Bantayan na kanang kinsa wala naglakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. Kay doon tayo comment na siya. Verse 2. Kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo nakahimo na kanako nga gawas nun gikan sa balaod sa sala o kamatayon. Muna isulti ni Paul. Muna istorya ni Paul. So, ug mauna ang iyang kinabuhi, ingon ana po nga tuwa. Verse 3. Kay unsa ang dili mahimo sa balaod, diha nga kini maluya tungod sa unod, ang Dios nga nagapadala sa iyang kaugalingon nga anak, diha sa pagkasama sa masalanon nga unod, o tungod sa sala, mihukom sa silot sa sala, diha sa unod. 4. Aron ang pagkamatarong sa balaod, matuman dinhi kanato kinsa wala naglakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. So mao na ang atong mensahe karon, patukuranan sa atong mensahe. Ang mensahe nato naguluhan ni siya og the deliverance of the spirit life. Ang pagkagawas to nato sa espirituhanon nga kinabuhi. Ngun ani ba ako pangutana ba ninyo, nakamatikod ba mo nga doon na biyay diferensya sa tao kinsa noing salig ni Jesus Christ nga iyang personal nga manluwas? Nabigay diferensya niya o i-compare nimo sa dili believer. Nakamatikod ba mo nga kanang mga believer lain gud na iyang pangunahuna. Lain gud na iyang pangunahuna. Lain ang iyang paglihok-lihok. Lain ang iyang paglakat sa iyang kinabuhi o lain masabtan mo lain ang iyang pagsinultihan. Tanawan ng believer. Ang believer o istoryahan mo kadugayan, maistoryahan kag bahin Jesus Christ. Muna na siya ang mga timailhan ba. Now, doon ako'y naobserbaran sa usa ka believer, dili na mo kaila. Pero matingala ka nga kanang tawhana nga dali ra masuod nimo. Diyan later on hebalo day ka nga save di ay nang tawhana. Yun ana ang atong obserbaran. Now, ang katarungan ani nga ingon ani katinuod ni mao ni nga kaning mga believer
gisulong ni sa usa ka tawo nga gikan sa laing lugar. They had been invaded by a being, capital B, from another place. Tungod kay at the very instant of salvation at itong panahon nga na-save ka, ang anak sa Dios gisilyuhan ka sa balaang espiritu. Mao na ang being nga nag-invade sa usa ka tawo niadtong nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, dayon nakadungog ka sa pulong sa Dios, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, then midawat kang Jesus Christ nga imong bugtong personang manluwas. You are indwelt by the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:13. Kamay basa ng 1 Corinthians 12:13. Ready, read. So, mauna na siya. Niadtong panahon nga misulod ang balaang espiritu diha sa imong kasing-kasing, sa imong kalag, gihimo na sa Ginoo o mag-ubana siya diha sa bag-ong believer hangtod sa hangtod. Nganong i-emphasize na nato tungod kay lahi ang Holy Spirit sa Old Testament o karon sa New Testament. Kaniadto ang balaang espiritu mugawas, musulod. Gawas, musulod. Pero karon ingon ang pulong sa Dios, ang Holy Spirit, when you are saved forever. You are saved forever. So, when the Spirit of God comes into a life, that life is forever changed. So, mamatikdan na nimo siguro, mamatikdan na nimo siya nga sa panahon nga ang Espiritu sa Ginoo mo abot na sa imong kinabuhi, kanang imong kinabuhi mautro na siya hangtod sa hangtod. Hangtod sa hangtod. Forever change. So, mauna ang lintunganay, mauna ang essence of our being made a new creature. Made a new creature. Ako pasahon na si Corinthians 5:17, ako lang mo sultin niyo, ingon siya. Busa, kung si bisan kinsa nga tao, anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna, new creature. Ang daan nga mga butang, nang wala na, tanawa, ang tanang mga butang, nga bag-o na. So, it is this life in the Spirit that is the focus of 8th chapter of Romans. Kung atong padayon man tanis pagtuon, mauni ang focus aning Romans chapter 8 in the book of Romans, the life in the Spirit. Now, up until now, you can follow that, up until now, Paul has been reminding us that in our natural self, atong natural ba, we are sinners, and that we are under the wrath of God. Natas kapungot sa Ginoo. Si Paul, he has told us that we cannot save ourselves by our goodness. So, dili ta makaluwas atong kaugalingon sa atong pagka-maayo kayo, pagkabuutan, bisan sa atong religious works. Religious works. Dili na maka-save na to. So, gisultihan ta ni Paul sa dakong kamatuoran nga ang kaluwasan mao na ang produkto sa grasya sa Diyos lamang. It's God's grace alone. After describing the life of sin, the life of religious works, and the life lived under the law, and after showing us how each of these fails far short of being able to save the soul, iyahang talikdan niya siya, then iyang gihata ang iyang atensyon sa bag-ong kinabuhi sa tao nga naa diha ang Espiritu sa Dios. Now, this whole chapter of chapter 8, which is one of the greatest in the Bible, usa sa mga dagko kayo nga mga mabasa nato dinhi sa pulong sa Dios, ang tanan ani bahin ni sa experiencing new life
in the Spirit. Kung ato ning tunan siya, mauni ang bahin ni ana kung tunan nato ning the whole chapter of Romans chapter 8. Now, in the Spirit, in this first 4 verses, gisultihan ta bahin sa deliverance of the Spirit life. Mo nato mensahe, mo nato ang title sa itong mensahe, the deliverance of the Spirit life. Gisultihan ta nga we have been delivered from the 3 elements of influence of sin in our lives. Ako ra nang isulti ron ninyo unsa lang tulo ka elemento nga maoy naka-influence sa atong sala sa atong kinabuhi. It is those areas, mauna ang tulo ka areas from which we have been delivered. That is our focus this afternoon. Kining kahaponon. So, maghiusa ta nining mga bersikulo samtang ato ning tan-awon sa atong kagulingon kani ato mensahe, the deliverance of the Spirit life. Number 1, delivered from the sentence of sin. We are delivered na napagawas ka gikan sa sentensya sa sala. Katong verse 1 nga atong ibasa, ingon dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay, part A of that is there is a promise. May promise. So, kaning verse, nagpahinumdum ni nato that when we are saved, nandong panahon na saved ta, we are saved from the wrath of God. Naluwas ta, pinaagi sa kapungot sa Dios. Pinaagi sa kasuko sa Dios. No longer are we lost sinners living under His condemnation and doomed to an eternity in hell. Dili na. Wala na ta diha sa kapungot sa Dios. John 3:36. Kamoy basa anang John 3:36. Read. So, mauna akong isulti kanya, siya nga nagatuo sa anak nga Jesus Christ, adunay kinabuhing walay katapusan, o siya nga wala nagatuo sa anak, dili makakitag kinabuhi. Apan, ang kapungot sa Dios, nagapabilin diha kaniya. At masahon nini ang Psalm 17 o Ephesians, ha? Okay, kami basa ng Psalm chapter 9 verse 17. Read. Ephesians chapter 2, 1 to 3. 1 verse 1. Read. Verse 2 go. Verse 3 go. Thank you. So mauna gingon din in the book of Psalms, ingon si Idre, ang dautan itugyan ngadto sa impierno ug ang tanang nasod nga nalimot sa Dios. Sabi nimo sa akong pag-study sa book of Matthew na may judgment of nations. Sabi no, na sheep nations, na goat nations. So ang sheep nation maulang Israel, ang goat nations maulang mga kontra sa Israel. So mauna. Now kita sa una in the book of Ephesians, kita sa una mauna atong kinabuhi. Pero ingon sa verse 1, ingon verse 1, o kamo iyang gibuhi. Itagaan itong kinabuhi. O kamo iyang gibuhi, kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan o mga sala. Diini sa miagi nga panahon, kamo naglakaw sumala sa paagis pagkinabuhi niini nga kalibutan.
Sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagka masinupakon. Verse 3, diha sa kangkinsa usab, kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon, diha sa mga pangibog sa atong unod, nga nagatuman sa mga tinguha sa unod o sa hunahuna o sa kinaiyahan mga anak sa kapungot, bisan sama sa uban. So, ingon ani atong kinabuhi, pero yung verse 1, o kamo iyang gibuhi. O kamo iyang gibuhi. So, when we come to Jesus by faith in His blood, kung muduot ta ni Ginoong Hesus sa pagtuo sa iyang dugo, we are delivered from the threat of divine retribution. Mapagawas ta sa kahadlok sa langit nun nga panimalos o ipagawas ta gikan sa lugar sa impierno. Hebrews John chapter 5:25, ako nalay mo sulti dire ingon dire, verily verily I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. They that hear shall live. So, mauna ang promise. That is the promise. B, a place. A place. Not the words in Christ. Diha ni Kristo. Jesus is the one who makes all the difference. So, kato ako pangutana kanihang nakamatikod ba ka aning tawhana, anong lahi ni siya? Nakamatikod ba ka nga lahi na iyang sinultihan, lahi iyang paglihok-lihok, lahi ang tanan makita ni mo niya? Jesus is the one who makes all the difference. So, you can be in the church. You can be in the church. Mahimo kang member sa church, pero you are not saved. You are not saved. Amen. So, you can be a good neighbor, pero dili ka saved. Amen. Dili ka saved. But when you are in Christ, you are saved to the uttermost and fully secured from eternity in hell. Hebrews 7:25, ato ning basahon na Hebrews 7:25, John 10:28 ug 1 Peter chapter 1 verse 5. Ato lang ning basahon. Hebrews 7:25. Kami basa na. Ready, read. John chapter 10 verse 28. Go. First Peter chapter 1 verse 5. Go. So mao na ingon ni Paul, ingon siya. Paul may kasulat aning Hebrews ingon diri. Tungod niini siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga moduol sa Dios. Pinaagi kaniya sa nakita nga siya buhi kanunay aron sa paghimo sa pagpangamuyo alang kanila. So atong Ginoo wala nagbitay-bitay sa cross. Ang atong Ginoo tuwa karon sa langit. Ang iyang gihimo dito, interceding for you and interceding for me. Mao nang iyang gihimo niyo. John 10:28 ingon diri, og ako naghatag ngadto kada mao si Jesus Christ gisulti ani. Og ako pula man ako pula. Mao na nga makahibalot ng Jesus Christ gisulti ana ingon diri. Og ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, og sila dili na gayud malaglag. Dili na gayud malaglag ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So mao ni atong security gyud sa atong kaluwasan sa 1 Peter 1:5 ingon day kinsa gibantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa katapusang panahon. So Jesus is the only refuge. Si Ginoong Hesus maora gyud ang atong dangpanan sa kalag sa tao. Maora ang dangpanan sa kalag sa tao.
He is the only safe harbor where we can find salvation, where we can find forgiveness, where we can find hope, and where we can find everlasting life. To know Him is to be a partaker of life eternal. 1 John 5:12. Kamay basa ng 1 John 5:12. Read. So, mauna yung ni John, yung siya nga nakabaton sa anak, Jesus Christ, may kinabuhi, o siya nga wala nakabaton sa anak, sa Dios, walay kinabuhi. So, magbantay tayo na ikaduha nga praise. Proof. Now, na akong gibutang diha nga, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya natay, namang ko yung mga komentary nga atong nabasa nga magduda ta ba isulti lang ako ang komentarya niya. Some people tell us that this last phrase should not be in the Bible, in our Bible. Wa kana na nga phrase. Some people tell us that this last phrase should not be in our Bibles. They say it is a translation error. Ang ilang isulti, translation error kuno na, and that it is not found in the best Greek manuscript. O na ilang komentary. Well, kung ato yun na siyang tunan, it is found in the best English manuscript, and we must deal with it. Ato yun nang itatar siya. Some see this as a conditional statement. Ang uban nagtanaw ni conditional statement. In other words, we face no condemnation only so long as we are walking in the Spirit and not flesh. Muna ilang komentary. Now, the people would have us believe that the moment we fail to live a perfect life, we fail from grace and have lost our salvation. Mauna na ang ilang komentaryo ng who walk not after the flesh, but after the Spirit. However, I do not believe that this is the thrust of this verse at all. Instead of this being a conditional statement, I believe that it is a statement of fact. It is a statement of fact. I think si Paul, nagsulti siya na to nga, kadtong kinsa misalig ni Ginoong Hesus, maglakat siya pinaagi sa leadership sa Holy Spirit. Amen. And will not be controlled by the will of the flesh. Dili siya makontrol sa kabubuton sa flesh. This does not suggest that we are to be perfect after salvation. Dili ni suggestion nga hingpit gyud ta pag human na to ka-save. Huna-huna ang sanctification, hinahinay na siya. Hinahinay na siya nga, kuhaon na kanang dili mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hinahinayon nagkuha. For example, pagka-save nimo, usog ka man na bako, paras nako. Usog ka mo inom, paras nako. Daghan kag mga gihimo nga dili mahimot, wala mahimot ang Ginoo. Hinahinayon na nagkuha sa Ginoo. Hinayon nagkuha sa sigarilyo, kay di ka mo buundang sigarilyo, malang cancer ka. Hinahinayon nagkuha ka, di na ka mo inom, ano na siya, mo dimdim na lang, hanto di na gyud mo dimdim. Hanto di na gyud. Ingon ana ang sanctification. So, dili bot pasabot nga pag human na to na saved ta, perfect na itong kinabuhi. Ayaw tuo, ana. Kaya makasala pa ni atong body. Amen. Ang dili makasala na to atong soul, kay naaman niya ang Holy Spirit. So, ang ato lang Ginoo is in the process of perfecting us in this world. Hinayon ta niya perfect ining kalibutan. And we will be in cooperation with Jesus as He works in us. Sometimes maglihok siya sa atong kinabuhi. Number 2, delivered from the slavery of sin. Na ang kani atong mensahe karon para ninimo ikaw nga saved.
You are delivered from the slavery of sin. Nakagawas ka gikan sa pagkasulugoon sa sala. Ingon sa verse 2 atong gibasa, kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha ni Kristo Jesus nakahimo na kanako nga gawas nun, mo sulti ni Paul, gikan sa balaod sa sala o kamatayon. Part A ana is the law of the sin life. The law of the sin life. The lost sinner is under the control of three masters. Minaw, ang tao nga dili saved, kontrolado na siya sa tulo ka masters. Masters. Mao ni ang masters. Number 1, iyang flesh. Atong unod. Ang sistema sa kalibutan. Number 2, then the devil. Mao na ang tulo. So, any person who has never trusted Jesus as his Savior is not in control of his own life. Balikon ako. Bisag kinsang tawhana nga wala makasalig ni Jesus Christ nga iyang bugtong personang manluwas is not in control sa iyang kaugalingong kinabuhi, but is being controlled by these three evil influences. It's either kontrolado ka sa flesh, is either kontrolado ka sa sistema sa kalibutan, or kontrolado ka sa devil. Mauna ang influence diya sa taong dili saved. So, of course, lives are affected in different ways. Ang kinabuhi affected man sa lain-laing mga paagi. Some lost sinners are led into the lives of unspeakable wickedness and evil. Naagi mga makasasala nga ang kinabuhi, di mo malitok sa mga pulong ang iyang pagkamakasasala o iyang pagkadautan. Napoy uban nga uban church members. Pero nagtuo ko wala din sa ato. Wala diri. Ang uban na church members and good upstanding citizen. Kaya kung wala yun siya maayo kaya na nga tao na. Maayo kaya ng matao. Yet, they are all lost and headed to the same hill. So, kalitalan sila, dili sa paingon na sa impyerno. This is a rich existence. Makaluluoy kaya nga existence sa tao ba. Yet, it is an existence shared by billions around the world. Amen. Ako lang katag-example Katong pista diri sa Pagadian ba? Ang pista sa Pagadian, pagtitighan ng tao. Gikan sa babaw, paingon subos. Butang lang nato, si Bingbing, nag-estimate mas Bingbing, butang lang nato, 20% ng mga save, kay naapoy mga save nga gusto po mo tanaw-tanaw ba? Butang ta, sa kadaghanon ato mga tawhana, 20% ato save. Ang uban adto dili na save. Unsa ka kadaghan? Pagadian lang na. Pero member na sa church. Membro na sa church. Muna makaingon ko nga dili na member sa atong church. Dili na member sa atong church. So, mauna ang existence sila makaluluoy, yet it is an existence shared by billions around the world. Imagine na lang katulong sa Pagadiana, katong sa Cebu pa, katong sa laing nasod, na siya, sa laing lugar, sa laing syudad, na. Daghan mo na makaingon ta nga, daghan kayo na sila, daghan kayo. B, the law of the spirit life. The law of the spirit, ang balaod sa spirito sa kinabuhi. When Jesus comes into your life, sa panahon nga maabot si Jesus kasi ang kinabuhi, He changes everything. Yang utrohon ang tanan sa imong kinabuhi. Now, in Him, and karon na akadha ni Jesus Christ, pinaagi na sa gahom sa iyang espiritu. Sa balang espiritu. And we are given the ability to stand against those three terrible enemies of the soul. So, karon kung naa ka Jesus Christ, gitagaan na ka og abilidad nga makabarog ka, batok anang tulo ka terribly kay nga kaaway sa ato kalag. Mauna ang flesh, mauna ang sistema sa kalibutan, ug mauna ang devil.
We are delivered from their bondage. Nagpagawas ta gikan sa pagagapo sa sala o gitugutan ta nga magkinabuhi ta sa bag-ong kinabuhi diha ni Jesus Christ. So, mao ni ang atong mga leksyon nga atong nakatunan gikan ni Paul atong previous lessons na to, sa Romans chapter 6, Romans chapter 6 na tun-an na to ni. It is a glorious truth. Makalipay kaini nga kamatuoran, but one that you believe. Makalipay ni kayo nga kamatuoran kung naata na ni Jesus Christ nga atong bugtong personal mulas, pero gamay ra ang mituon ini. Gamay ra ang mituon ini. We have indeed been delivered from this slavery of sin. Gusto na ko balikon nga sa pagkatinuod kita na pagawas na diha sa pagkasulugoon sa sala. We have in Jesus been given the tools we need to live a holy life for His glory. Itagaan na taghiman sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga balaan nga kinabuhi aron mahimaya ang Ginoo. For us, the secret lies in using the tools He has given us. Ang sekreto ani mao ni nga gamito nato ang himan nga gihatag sa Ginoo nato o makakat-on unta ta pagsulti no to sin. Amen. No to sin, but yes to the Spirit. Amen. Yes to the Spirit. Number 3, delivered from the sickness of sin. Delivered from the sickness of sin. Mao ni ang atong gibasa ganiha Romans 8:3-4 ingon diri. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Verse 4, ingon dito, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, nahibalo man mo kinsaning mga tawhana ang mutuman Diyos balaod para makawaton og kinabuhing walay tapusan na ay dili daghan kuan, dili kanon, daghan kayo ano na sila. Daghan kayo. So, kung imong basahon ang Book of Galatians, ang law, tungod sa law, mahibalo ta nga makasasala ta. Mauna nga muadto na ta ni Jesus Christ. Tungod kay nahibalo ta nga makasala ta tungod sa law, adto ta ni Jesus Christ kay didto ta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ingon ana ka simple, pero unsaon man nga ang tao dili ba makasabot ba. So, gilang. Sige lang yapon tang hatag ang mensahe. Now, part A of that is the weakness of the law. Weakness of the law. The Bible makes it clear that every person who has not trusted Jesus as Lord and Savior is sick. Malikon ako ha. Ang Biblia nagklaro kayo nga ang matag tao kinsa wala mo salig ni Jesus Christ nga iyang Ginoo, iyang manluluwas, masakit to na. Masakiton. In fact, they are terminally ill. Amen. Terminally ill. So, when a person is sick, they will often try any remedy they think will work to make themselves better. Sometimes, those radical remedies work magic in the lives of the physically ill. However, for those who are afflicted with spiritual illness, katong nagsakit og spiritual illness, only one remedy will effect a cure. Atong verse 3 atong gibasa makes it clear that when the law failed, Christ prevailed. Amen. Christ prevailed. The law could not make men righteous. Ang balao dili makahimo sa tawo nga matarong. Ang kamatuoran ana, all the law could do was to point out how sinful men really were.
Romans 7:7. Kamoy basa na. Romans 7:7. Ready, read. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I have known no sin. By the law, I have known lust, except the law hath said, Thou shalt not covet. Thank you. Mao na giingon ni Paul, ingon siya. Nan, unsa man ang atong isulti? Ang balaod ba sala? Ang Dios dili motugot. Dili. Ako, ingon si Paul, ako wala unta nakaila og sala kun dili pa pinagis balaod. Kay ako wala nakaila og kaibog kun wala pa ang balaod nag-ingon ikaw dili maibog. So ingon ana ang law. So Jesus on the other hand was born in a human body that he might die for sin. Ito lang na basahon na Philippians chapter 2, 5-8. Basahon lang nato niya siya. Philippians chapter 2, 5-8. Kamay basa na verse 5. Read. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. Maulay kayo ni Paul. Yung si Paul yung sa, itugot kini nga panghuna-huna maanaa kaninyo nga didto usab ni Kristo Jesus. Verse 6. Kinsa, ingon nga diha sa dagway sa Dios wala naguna-huna nga usa ka pagpangibog ang pagpakasama sa Dios. Verse 7. Apan, mihimo sa iyang kawalingon nga walay kadungganan ug bidala diha kaniya sa dagway sa usa ka ulipon ug gihimo sa panagway sa mga tawo ug ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tawo iyang gipaubos ang iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon bisan sa kamatayon sa cross. Maunay gihimo sa atong Ginoo pinaagi ni Jesus Christ. So when he did this, na itong iyan ang gibuhat, he provided a cure for the sickness of sin. Atong gibuhat na ni Jesus Christ, katong dito sa cross, gisangkapan ta og tambal alang sa sala, alang sa sakit sa sala. Isaiah 53:5, ako nalay basa ng Isaiah 53:5. O kaning Isaiah 53:5, prophecy ni 700 years isa na fulfill. Sabi na ka, dugkay kayo, gisulti na ni Isaiah, pero natuman 700 approximately 700 years. Ingon dito ang Isaiah 53:5, ingon dito. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen. So, now all those who trust him by faith are forever delivered from their spiritual sickness and are made whole. So, karon tanan kinsa misalig ni Jesus Christ pinagi silang pagtuo sa dugo ni Jesus Christ hangtod sa hangtod natagaan sila kagawasan sa ilang espirituhanon nga sakit. Amen. O gihimo silang tibuok na maayo na sila. Pero mas mas maayo pa ana. Dayon ta. The work of the Lord. Amen. The work of the Lord. Verse 4, katotoy basa ganiha, moves on to tell us that when we are in Jesus, that is, when we are saved, the whole righteousness of the law is fulfilled in us. Na-fulfilled diha kanato. According to the Word of God, when a lost sinner trusts Jesus Christ as Savior, that lost sinner is made right with God.
Matarong ta diha sa God the Father. They are declared righteous by God the Father Himself. Gi-declare ta nga matarong mismo sa God the Father. It is as if they are never sin and would never sin again. They are justified. Kanang justified, ug imo nang bahin-bahinon, just, then I-E-D, ang imo na basa, just if we have not sinned. Mura ingon ana ba ang bot pasabot na? Just if we do not have sin. Romans 5:1, what this says is that people like you and me, people who are not even as right as a stop clock, that is at least right twice a day, are declared to be perfect in the eyes of God. Walay perfecto na tong tanan. Puro ta makasasala. Pero sa panahon nga nakabatunta ni Jesus Christ katong buktong persona man luwas, kinasing-kasing. Abi nimo, kitang tanan na matarong ta atubangan sa Dios. Amen. Na matarong ta, gideclare ta nga perfect in the eyes of God. Amen. Not by our works, dili sa atong mga mayong binuhatan, but the work of Jesus on the cross. Amen. Ang buhat ni Ginoong Hesus dito sa cross, o pinaagi sa buhat sa Espiritu sa Ginoo dinhi sa atong mga kasing-kasing. So, in Jesus, we are made exactly as we should be to be pleasing to the Lord. Amen. Nahimuot ang Ginoo na to. When He sees you, when God sees you, natong panahon na nakita ka sa Ginoo that are saved this afternoon, He sees you like as being just, as righteous as He is. That is enough. Abi nimo nga nakita ka nga matarong atubangan sa Ginoo tungod sa imong pagtuo ni Jesus Christ. Igo na nga mosinggit ta being a Baptist. Amen. Singgit ka kay di pa wala pa ta mga Baptist, di mo ta kabalo ano yun. Ambot lang ka ninyo, kabalo siguro pero ako wa ko Baptist, di ko kabalo nga naaday kaluwasan nga eternal. Amen. Ato bitong among gisulwidingan adtong Sabado ni bilang Annalyn o Jimbot, isultihan gyud namo siya nga kaning atong salvation ba eternal ni kay sa iyang religion di lang ko mosulti, wala mo lagi tudlong god kay gikan po ko dihagod, wala tagay emphasis ba. Pero ang eternal security gitagaan gyud na dinhi sa Baptist tungod kay naa na sa Biblia. Dili na tumo ba. Once we are saved forever. Amen. So mao ni ang conclusion sa itong mensahe. Such is the life of deliverance in the Spirit of God. It is a new life. It is a better life. It is a glorious life. It is a life like no other, and it belongs to every person who will trust Jesus Christ for salvation. Pangutanan ako, kani ba mga butanga nakadescribe ba nimo ni kahapon? Are you in Christ? Are you in Christ Jesus? Are you trusting Him for your soul's salvation? If so, rejoice. Pagkalipay ka. For your standing before the Lord is special and blessed. Ang imong pagbarog at lubangan sa Ginoo, special kay ka sa Ginoo. If not, then you can be saved if He is calling you to Himself. Kung dili pa ka saved, then karong kahapon nun ma-save ka, pero nagtuo ko walay na dili saved, dili puro na saved. So, let us search our hearts this afternoon and see whether ours is a life lived in the flesh or life lived in the Spirit. Then let's do as He would have us to do. So, mauna ito mensahe karon kahapon ng lindog ta magkapota. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos,
salamat sa imong pulong pinagi sa pulong ni Paul o salamat kay sa patag-usa o dili kahaponon akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga kining mensahe ipalugdang ni Ginoo sa kasing-kasing namong tanan amahan. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga mabati gud namo ning among kaluwasan amahan. Akong ipangamoyo ang akong gihangyo matag-usay, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka mari sa altar, pakikistorya sa Ginoo, pangayo sa Ginoo dagkong mga butang, kay dako ang atong Ginoo. Let's do it this afternoon. Amahan na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Amahan. Salamat kay Ginoo sa imong presensya, pinagis pa lang Espiritu. Salamat sa bililhon ng dugo. Huwag din kahaponon, Amahan, akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga ikaw nga among Diyos nga makagahom sa tanan, magpanalangin sa matag-usa o magbantay sa matag-usa. Amahan, ikaduha, ako nangamoyo kanimo, Amahan, ikaw nga among Diyos nga labing gamahanan the entire universe. Maghimo sa imong ngaw nga magsidlak na sa matag-usa ug magmadagayaon sa grasya nganha sa matag-usa. Katulo, Amahan, ako nangamoyo kanimo, ikaw nga Dios sa mong kasing-kasing nga magmaya ang imong panagway nganha sa matag-usa ug muhatag ka Amahan sa matag-usa o kalinaw. Bahala mo langit nun, akong ipangamoyo kanimo Ginoo, bisan ang among pagpauli, ikaw maghahatag na mong safety sa pagpauli. Kinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay, ikot na. Okay, alas pagtapos akong gihangyo matag-usa for our last song. We're going to sing Wonderful Grace of Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been turned asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, forever me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Verse 3. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiant. By its transforming power, making him God's dear child.
purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, greater than all esteem. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Let us bow our heads as pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa natapos ng panimbahon. Salamat, Lord, nga gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, Ikaw ang nagapanalangin. Salamat, Lord, for using our pastor, Amahan. Salamat, Lord, sa message about the assurance of salvation. Salamat kay Ginoo, Lord, sa gasa nga nahimo kami Kristohanon. Salamat, Lord, sa pagpakamatay sa cross alang sa mga kaluwasan. Heavenly Father, among ginapangamuyo kanimo, i-bless ang matag usa, Amahan. I-bless among kinabuhi nga Kristohanon. We pray, Heavenly Father, among ginapangamuyo kanimo, help us, Lord, to be faithful. Help us, Lord, to grow in your word. Help us, Lord, bisan pa sa pagpangabudlay diha, Lord, sa imong buluhaton. Kaya namang ginapangamuyo kanimo, Lord, samtang kami magapamauli karong kahaponon, kay imong divine protection, ay imong blessing, ang kalipay o kalinaw igahatag nimo sa matag usa. We are praying, Lord, for the fruit of the Holy Spirit nga magamanifest gyud sa matag kinabuhi sa matag Kristohanon. We are praying, Lord, for everybody's protection. Paabta kami safely sa mong panimalay. I-bless, Lord, bisan pa ang practice karon sa choir. Kinintanan naman ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon ni ngalan ni Ginoong Hesus Diyos sa walay kang turan. Amen.